Wala pa man ang opisyal na resulta ng eleksyon 2025 mula sa COMELEC, makikita na kung sino-sino ang malamang napasok sa Magic 12 sa pagkasenador. Napansin ng marami pati ng ilang eksperto na may mga pumasok sa top 12 na wala naman sa mga survey na inilabas bago ang botohan nitong Lunes. Narito ang aking unang balita. Kahit nanguna na si Senador Bongo sa ilang senatorial survey noong huling bahagi ng kampanya, nagulat pa rin daw siya sa partial unofficial results ng eleksyon 2025. Nasorpresa po ako sa naging resulta. Referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Nagpasalamat sila ng kapartido si Senador Bato de la Rosa sa mga taga-suporta. Pangatlo si De La Rosa sa partial unofficial count. Pareho rin nila nabanggit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin at of course kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Ito pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. At yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Isa pang nanguna sa ilang senatorial survey, si Congressman Erwin Tulfo, na pang-apat ngayon sa Magic 12. Handa raw siya makipagdialogo sa kanyang mga posibleng makatrabaho sa Senado, lalo anya para sa healthcare. Official na tayo na, miyembro ng Senado din, kakausapin po natin. Lahat siguro from the opposition, from the left, from the right, para how can I help? Pero mismo mga survey firm, nagulat sa talon ng ranking ng ilang senatorial candidate. Halimbawa, si dating Senador Bam Aquino, pangalawa sa partial unofficial count. Pero kung titignan ng mga huling survey ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, ay wala o hindi kataasan sa Magic 12. Si dating Senador Kiko Pangilinan naman, panglima sa partial unofficial count. Pero sa mga survey na isinagawa nitong Mayo lang o dulong bahagi ng Abril, may mga pagkakataon pang hindi siya pasok sa Magic 12. Tingin ni Pangilinan nakatulong ang pag-endorso ng mga lokal na opisyal, partikular sa Cebu at Cavite. Masigasig na pangangampanya at pagsusulong ng kanyang advokasya para sa food security. Yung team, meron kaming Telegram thread at doon ko nakita yung unang feed no, na nasa top 5 na nga eh. No? So akala ko fake news. Pero hindi raw niya inaasahan na ganun kataas ang kanyang magiging ranking. Meron talagang ganung palagay kong voters na naghahanap. Siguro feeling nila masyadong magulo ang nangyayari, yung bangayan. Eh kami naman, hindi naman kami kasama dun sa dalawang nag-uumpugang bato, ika nga. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga volunteers, especially po yung mga kabataan. Tingin mo namin yung mga kabataan talaga yung nagdala sa amin ni Senator Kiko sa winning circle po. May mga kandidato namang pasok sa mga survey pero sa ngayon ay laglag sa Magic 12. Gaya ni na Ben Tulfo, Senador Bong Revilla at Makati Mayor Abby Binay. There were some surprises, no? For example, we didn't expect Abby Binay or Bong Revilla to be where they are now in terms of the numbers. Of course, it can still change. There's still 20% of the vote. May margin of error lagi ang survey. Hindi siya perfecto, hindi rin siya crystal ball. So, dun sa margin of error, makikita nyo, dikit-dikit talaga eh. Sa bawat survey na isinasagawa ng SWS, Pulse Asia at Okta Research, laging nariyan ang mga katagang kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga sagot kasi ng mga sinasurvey, maaaring magbago sa mismong botohan. We have data to show that 20% of our voting population will only decide on the day of election. Mismo election. Okay. And then another 20%, close to 20%, about 18%, will decide the week before the election. So, Maaari ring nakaapekto ang mga nangyari mula nang huli sila mag-survey. Gaya ng nasa number 6 pata si Congressman Rodante Marcoleta. Kabilang sa mga maaari raw nakatulong sa kanya ang suporta ng mga Duterte. Gayon din ang Iglesia ni Cristo na kinabibilangan niya. Ang paglalabas ng endorsement ng INC, hindi rin pasok sa survey period. From experience, yung Iglesia ni Cristo, talagang solid yun. By solid, I mean 80%. Okay. Not 100, ha? Not 80%. My feeling always has been doon, but kukunti lang sila. Mga 5% lang ang mga Iglesia ni Cristo voters. Di ba? So, I haven't seen yet that could change the standing so much. Let us see. Anyway, hindi pwedeng Iglesia lang.
Lumabas din kamakailan ang endorsement kay Marcoleta ni Vice President Sara Duterte. In-endorse rin ng bise sina Congresswoman Camille Villar at Senadora Amy Marcos at inampo ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pa raw dapat pakasiguro ang mga nasa dulo ng Magic 12. Halos hindi naglalayo ang kanilang mga figures mula dun sa 10, 11, 12. So, pwedeng gumalaw. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.